Napanaginipan ko mga kapatid yung dati kong kapitbahay sa Laguna. Bibigyan ako lagi ng ulam. Mabait yun. Isipin niya na lang katang isip. Minsan gusto ko siyang kamustahin. Wala naman na akong communication sa kanya. Um, Isipin niya na lang ano to, kwentong barbero. Pero napanaginipan ko siya. Kaya naalala ko dati yung sitwasyon niya. Yung asawa niya kasi contractor nung time na yun. Ay, isa't kalahating dekada na rin naman nakakalipas. So, dalawa na rin. Dalawa na rin siguro. Tapos, nung time na yun, parang maghihiwalay sila. Pero yung babaeng yun, nakakabilib kasi she is very calm and cool. Kung iisipin ko, nung time na yun, wala naman siyang housewife yun. Tapos, wala naman ako na iba nakikitang lalaki. Uso na yung mga nanlalalaki ngayon dati hindi. Wala naman ako nakikitang gano'n. Naasikaso niya lang yung mga anak niya. Alala ko sabi niya sa akin dati, kahit na ganun pa man yung nangyari sa amin o yung nangyayari sa amin ganito, okay na din. Sabi niya kasi yung anak ko, pinag-aaral niya naman. Kulang, pero nabayaran niya naman yung tuition. Swerte, swerte. Laging wala yung lalaking yun Pero sa totoo lang, in a way, na protection na niya rin yung mga anak niya kasi yung datingan niya, contractor na lagi niyang sinasabi, nakakausap niya si ganitong politiko, yung mga ganitong politiko. So, naalala ko sabi nung uso yung National Geographic tsaka Discovery Channel nung araw Sabi niya sa akin dati, alam mo ba yung leon? Yung leon, yung lalaking leon, tamad, wala mo ginagawa yan. Kaya lang, yung presence niya protects his children and natatakot yung mga malalaking predators kaya nahuhuli namin pag nandyan yung lalaki. Yung presence niya natatakot. Wala naman siyang ginagawa talaga. So madaling salita, kahit na ang totoo nun, duwag naman yung asawa niya, hindi naman humaharap siya kahit na anong problema. Pagka may magnanakaw, nagtatago lang yun. Wala namang, pag may kumakalabog sa mga bubong namin dati, tapos nandyan yung lalaki yun, tatago lang siya. Duwag siya, pero yung datingan niya nung time na yun at ng mga bata kami, kala ko matapang, makoneksyon, may kilalang mga politiko, kasi nga contractor. Ganon siya nung araw. Natutuwa lang ako, the lesson na gusto kong sabihin is, nakuha niya pa rin i-appreciate yung mga mabubuting nagawa ng asawa niya para sa kanila. The presence, yung dagdag na pera. Yung iba kasing tao, ang iniisip, papaaral ka na lang, kulang pa. Generally speaking, ganun yung naririnig ko. Papaaralin mo yung tao, tuition lang. Paano papasok yan? Walang allowance, walang pangbibili niyan, pagkain. Ano pang kakain niya? Pero siya hindi. Pinaparaanan niya, pagluluto niya yung mga bata. Hindi siya nagrereklamo sa kung ano lang yung ibigay sa kanya. And in a way, naabuso siya ng lalaking yun in a way. Babaero yung lalaki. Dami sigurong obligasyon. Pero, kapasalamat siya sa kung ano yung nakuha niya lang. And kahit papano, kahit na sa mga pagkakataong yun, may mga bluff lang, yung mga pa-effect lang ng lalaki na protektahan sila. Doon ako bumibilib sa kanya. Sana, I think yung mga anak niya nakatapos na siguro ngayon yun. Sana tinutulungan nila yung mama nila. And I hope they're doing very well ngayon. Nakakabilib lang yung analogy ng leon. Yung leon tamad, but his presence protects
his children, and nakakakuha sila ng mas malalaking kill o nakakapag-hunt sila mas malalaking animals kasi nadi-disorient yung mga animals na yun, natatakot sila dun sa presence ng lalaking leon. God bless.